Magandang araw mga manonood. Sa ating panahon, madali at mabilis ang komunikasyon ng mga tao. Kaya gumawa ko ng isang vlog para mas madali para sa akin ibigay ang aking opinion tungkol sa isang nobela. So, bago ko sabihin kung ano ito, sabihin ko lang sana na hindi ako lumalaban o mananakot sa ibang tao. Nagbibigay lang ako ng isang matapat na opinion. Sa vlog na ito, tatalakayin ko ang dekada 70 ni Luwalhati Bautista. Importante lang, hindi totoo ang mga tauhan sa nobela, pero ang mga pagkakataon ay talagang nangyari. Kaya ang pagsulong ng mga tauhan ay galing sa pagkakataon ng Pilipinas, noon kay Marcos, also known as martial law. Dadaanin ko ang makikitang ideya tungkol sa Marxismo, feminismo, tsaka postkolonyalismo noong martial law. Pero hindi lang yan ang gagawin ko. Ipapakita ko rin sa'yo kung makikita pa rin ba ito sa sa ating buhay ngayon. Una kong tatalakayin ay yung Marxismo o sa English, ang social class. Yung mga nangyari sa nobela na nagpapakita ng Marxismo katulad ng mayayaman na bata na nagsasayang lang ng pagkain o kung kailan inabuso ng mga pulis si Jason. Ang Marxismo kasi ay ang kaibahan ng mga tao sa kanilang buhay. At minsan, mas maganda yung buhay ng isa kaysa sa mahihirap. Sa nobela, iniisip ni Amanda yung mga bata na walang pagkain at nandyan lang siya tumitingin sa mga batang mayayaman na sumasayang lang ng pagkain. At noon narinig ni Amanda tungkol sa nangyari kay Jason, hindi siya maniwala. Ganyan ba ang pagkapantay ng buhay noon? Dapat hindi, di ba? Nakakalungkot dahil makikita pa rin ang Marxismo ngayon at ang halata nito. Mula sa mga politician hanggang sa mga taong walang bahay, ang laki ng Marxismo na makikita pa rin. Sana naman mababawas ito sa susunod na taon. Pangalawa naman yung feminismo. Siguro naman makikita niyo kung anong sasabihin ko. Ang kabaihan ng mga babae sa lipunan. Sa mga babaeng nanonood, huwag kayong umalis. Sumusuportan ko kayo dito. Ayon sa nobela, madalas na hindi tumatrabaho ang mga babae dahil parang obligasyon ng mga lalaki ito. Makikita ito sa tauhan ni Evelyn. Siya kasi gusto niya magtrabaho dahil umalis si Isagani para sa US Army. Kaya lang, ayaw siyang payagan. Parang hindi tama dahil sino magpapakain sa kanya at sa kanyang anak. At wala rin si Isagani para magbigay ng pera. So, paano na yun? Nakakalungkot kasi ganun ang kultura dati. At kahit na nagtatrabaho ang mga babae ngayon, makikita pa rin ito ngayon, pero maganda dahil lumiliit ang ganitong pag-iisip. At ang huling pag-iisip na tatalakayin ko ay ang post-kolonyalismo. Ito ay mga ugali na kinuha ng Pilipino galing sa mga ibang bansa katulad ng Amerika. Kaya lang, hindi ako titingin sa isang pangyayari lang sa nobela. Pero titingin ko ang buong nobela at kung paano nakikita ang post-colonialismo dito. Ito ay ang taglish ng mga Pinoy sa kanilang usap-usapan. Mahalagang punto ito dahil tuwing nag-uusap si Amanda o sino man, makikita natin ang Ingles na iniusap nila. Kahit nga yung mga mahalagang ipadama, minsan nasa Ingles ito. Alam ko at lahat tayo ay may sala sa ganitong pag-iisip. At okay lang yun. Sana lang maiiwasan rin natin ito ng unti-unti lamang dahil mahirap palitan ang isang ugali na ito. At Pilipino tayo, dapat natin mahalin ang ating wika. At natapos na rin natin ang aking vlog. Sana naman may natunan kayo tungkol sa dekada at tungkol yun sa ating panahon ngayon. Salamat.